What's up sa inyo mga ka-Junski? For today's vlog, magluluto tayo ngayon ng fried isaw. Yes! Dahil nagkikrave nga ako ngayon, kaya dali-dali na akong pumunta ng palengke. At yun na nga, hindi na nga makaura-ura yung pasmado kong ngiwat, kaya nagkakaganyan. Sa balit, mapanpanunot ko di. Makalipas nga ang ilang minuto, nakarating na nga tayo dito sa palengke. Karating ko nga, ito na nga yung una kong binili, yung bangus. Ang fresh nga ng bangus nila dito, parang ako. Pagkatapos ko nang bumili ng anak ng pating, dumiretso na nga ako dito sa Manukan area. At yun, namimili na nga ako ng bitukan ng ostrich para yun na yung bibiliin ko. Bali yung binili ko nga pala 1 kilo lang. Tapos ko ang bumili ng bitukan ng ostrich, dali-dali na nga akong umuwi sa aming bahay. Karating ko nga sa bahay, huminga ako ng malalim at pinabaga ko na nga yung ulo ko ay yung kalan pala. Ala, agkaradilpat. At sa kasabi ang palad, bigla-bigla na lang ang umulan. Ano ba naman yan? Wala nga makakapigil sa atin umulan bumagyo. Walang makakapigil sa pagluluto natin ng fried isaw ng ostrich. Tapos ko na nga nalinisan yung bitukan ng ostrich at yan nagpabaga na ako at nilagay ko na nga yung kawali. At naglagay na rin ako ng 1 basong kutsara. Katapos nga natin nalagay yung 1 basong tubig at tatakpan na natin. At pag kumulo na mabuti at ilalagay na nga natin yung isaw. Yes. Yan yung bitukan ng ostrich. Nga pinalitan ko na nga ng takip kasi sobrang liit at hindi niya kayang takpan yung niluluto nating isaw. Habang naluluto nga yung isaw at yan, naligo muna ako ng ulan dahil matagal-tagal na ako hindi naliligo ng ulan. Kumarong ang kinabagtit ng ulo ko at yun nagsala-sala nga ako dito kahit walang tao at yun. Yo, what's up mamay? So wasake. Tas yun, kumaldag-kaldag pa nga ako dito. Tignan niyo yung kaldag ko guys. Oo. Isa pa, oo. Tapos ko na nga nagbagtit-bagtit at yung nagpalit na ako at prepare ko na nga itong mga ingredients. Nilagay ko na nga yung mantika at nilagay ko na rin yung harina doon sa may bituka ng ostrich. At yun, nilagay ko na nga dyan sa kumukulong mantika at para maluto na dahil agbibisin na talaga ako. At yun na nga, naluto na nga, hinango ko na nga ito at yun, boom, meron na naman dito. Hindi nga ako makapag-concentrate mag-voiceover ngayon dahil nga natatakam pa rin ako sa niluluto ko. Hinalbag, agbibisinak manin. Niluluto natin yung purpose niya for foods, pang ulam siya. Hindi siya pang pulutan kasi wala nga akong kasama ngayon. Kung may kasama ako, pang pulutan talaga yan. Tapos ko nang naluto lahat at yun, pumunta na ako dito sa may karuban namin, kumuha ko ng sili at yun, natatakam na talaga ako at yun, pumunta na ako. At naghiwa na rin ako ng makapauts at ng sili na makapa-armoranas. Tapos natin nahiwa, ilalagay na natin yung makapauts at saka yung makapa-armoranas. Lagyan natin ng paminta. Yes, yan, 2 paminta. Tapos lalagyan natin ng asin, tapos suka, yung suka na mas maasim pa sa kilikili mo. Gimasen boy, sarap mabuhay. Yoro, nagimasen boy, fried isaw with rice. Gimasen nga wala tayong kasamang kakain dito kaya sosolohin lang natin to hanggang sa mabusog tayo ng sobra-sobra. Yes! Na solid nga yung niluto natin ngayon for today's video. Sobrang crispy, ang crunchy niya. Tapos yung sausawan, sobrang sarap, ang daming sibuyas, napaka-paots. Ayan, sobrang sarap kumain talaga at yun, tumitingin-tingin nga ako doon baka merong pumunta. Ibigyan ko naman sila pag merong pumunta dito ng bulong saba. Yun na nga, napapalaban na nga yung niwat ko dyan kasi pasmado na. Guys, kain tayo, lasapin natin ang tunay na tagumpay. Yes, charis. Ayan, kakain muna ako ng sobra-sobra kaya music maestro. Nang mapasakin ng iyong damdamin at makapiling ang sang tulad mo. Nakaguhit ka. Ilang linggo na rin ako nakangangatulala. Lagi napapangga sa bisig ko na nakayagap ka. Sana'y dinggin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakit.